Si LeBron pa ngayon yung sumasalo sa interior depth ng Lakers, lalo na pagdating sa late game. Si Redick kasi mas gumagamit ng small ball pagdating sa late game execution nila o crunch time. Mas pinipili ni Redick na i-bench itong si Ayton sa crucial moment dahil mas mataas ang winning percentage nila kapag ginagamit nito yung regular small ball nila mula kay Luka, Reeves, LeBron, Hachimura, Marcus Smart ngayon. Si LeBron ngayon sa 5 games, nag-a-average siya ng 5.8 rebounds per game. Kasama yung 1.1 steal, 0.6 block. Kontra sa Bulls, meron niyang 7 rebounds, 1 block. Kontra naman sa Denver, meron niyang 2 games, 11 rebounds, 13 assists na combined. Tapos kontra Rockets sa 2 games, may combined din yan na 10 rebounds. Kasama yung 7 assists, 1 block. Tapos ngayon, kontra Miami Heat, meron niyang solid na performance, 15 rebounds, 10 assists sa game. Napansin din kasi mismo, since nang i-adjust ni Redick yung role ni LeBron, mas naging active yan sa team defense at rebounding na mismong nagpapakita nga raw ng mas mabilis na nakakapag-adjust si LeBron sa role kung saan siya ilalagay ng team. Sobrang flexible pa rin tong si Lolo Bron. Sa bagong configuration kasi ng Lakers kung saan mismong si Luka at Reeves ang main offensive weapon nila, si LeBron ngayon ang position na lang sa defensive rebounds. Nagka-crash siya sa boards sa offensive rebounds kapag may long shots. Nagfa-fight din siya sa mga mismatches sa paint na nakikitang lalong nagiging aggressive tong si LeBron sa bago niyang role. Mas maraming energy ang nabibigay niya pa. Mas aggressive si LeBron sa team defense, mas engaged kay Marcus Smart at Ayton. May playmaking at rebounding pa. In-adjust ni Redick ang role niya sa third option kaya mas nagiging konti nga raw ang offensive load niya at hindi gaanong nauubos ang energy niya para sa defense at rebounding. Mas marami siyang pagkakataon para mag-read ng game para sa team defense at hustle play. Mas focus siya sa selection at timing kung kailan siya magdadrive at magbibigay ng assist o magko-contest ng defense. Kaya mas nagiging organized nga raw talaga ngayon at physical ang defense nila na nagpapaganda ng effort at impact. Si LeBron yung gumagawa ngayon sa transition at half-court defense nila. Third option siya pero sobra pa rin naman nagiging maganda yung outcome niyan dahil sa scoring at team defense. Lalo siyang naaasahan sa game nila. Kontra Miami Heat kasi nag-average siya ng 19 points, 15 rebounds kasama yung 10 assists. Sa numbers na yan, lumilitaw nga raw talaga na sobrang active yan at mas naaasahan pa sa dalawang role, opensa at depensa ng Lakers. Kaya nakikitang pumapabor din talaga sa Lakers ngayon yung pag-adjust nila sa role nitong si LeBron. Hindi rin kasi ganun kalaki ang impact talaga ni Ayton lalo na sa interior depth Sa game nila kontra Miami, meron lang yan 6 points, 4 rebounds. Kaya kailangan nga raw talaga ng Lakers ng support dyan. Jackson Hayes at itong si Kleba pero may injury kaya halos si LeBron ang sumasalo dyan. Kahit nakuha nila ang panalo, lumilitaw na hindi pa rin kasi ganun kalaki yung impact at effort niyan para sa interior at rim protection na mismong dahilan bakit nakukulangan sa kanya ang Lakers. Mataas pa yung numbers ni LeBron pagdating sa rebounding at blocks sa 8 win streaks nila na nangyari kumpara kay Ayton. Based sa report ng Heavy.com at NBA News, sinabi ni Ayton na napapansin niya na sobrang nakalock in na sa team ang mga kasama niya tulad ni LeBron, Luka, kasama rin si Reeves at siya mismo yung nagsasabi na tired of being the odd man out o na parang siya nga lang raw kasi ang naiiwan sa team dynamics dahil kung minsan hindi siya gaanong involved nga sa offense o made visible na bahagi ng laro na mismong nagiging problema niya. Hindi gusto kasi ni Ayton mismo na parang naiiwan nga raw siya sa background o hindi siya mismo kasama sa core execution ng team lalo na sa team offense at playmaking. Dahil nga sa Lakers ngayon, ang plays at opportunity kadalasan nasa superstar core nila kay Luka, LeBron at Austin Reeves. Kaya madalas hindi nga gaano nabibigyan si Ayton ng touches o shot attempts dahil focal point siya sa mga team na pinaglaruan niya nun. Sa interview niya ngayon, sinabi rin niya na complete vouch in 110% siyang nag-commit na mag-embrace sa bagong role niya sa Lakers. Hindi bilang main scorer, kundi bilang effort player para sa defense, rebounding at hustle play. Na mismong una pa lang kasi talaga, yan na yung trabaho na binibigay sa kanya ni Redick at ibang coaching staff. Masyado lang talaga siyang nagmamatigas na gusto niyang maging involved sa team offense na mismong nagiging problema sa kanya dahil ilang ulit na rin kasing sinasabi sa kanya na mas kailangan niyang maging involved sa team defense, rebounding at hustle play.
Ilang ulit rin kasing sinabi ni Ayton ngayon na hindi na siya yung pangunahing scorer o go-to guy sa Lakers offense. Isang acknowledgement nga raw na malinaw niya nang nakikita ngayon ang sitwasyon niya sa team at kung ano yung kailangan talaga sa kanya ng Lakers para makatulong. Marami din kasing analysts ang nagsasabi na yung pagkakaroon ng role players na malakas sa defense at rebounding ang madalas nagiging susi pa sa winning games lalo na sa magiging run sa playoffs. At yan nga raw mismo yung tinututukan ng Lakers kay Ayton at hindi yung scoring. Bagay ngayon na naiintindihan na nga yata nitong si Ayton.